Hi! Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isang informative videos na para po sa lahat, especially sa lahat ng ating mga SSS members at maging ang mga immediate relatives nito. Dahil ngayon ay ibabahagi natin ang tungkol sa SSS death at funeral claims. Ito ba ay may expiration sa pag-file ng claims? Or hanggang kailan lang pwede mag-file at sino-sino ang pwedeng makatanggap? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin membro ng SSS at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. To all SSS members, dapat alam mo, SSS death at funeral claims may expiration ba? Pwede pa bang mag-file ng claims kahit matagal na? Ang kasagutan. At iba pang detalye alamin, ikaw po ba ay namatayan ng isang kaanak o kaibigan na miyembro ng SSS or matagal nang namatayan, subalit hindi pa rin nakakakuha ng death at funeral benefits ang naiwang beneficiary, or hindi alam kung paano ang dapat gawin? Marami ang hindi nakakaalam nito kaya't marami din ang hindi nakakapag-claim ng kanilang mga benefits. Kung hindi ka pa rin nakakakuha ng death at funeral claims, pwede pa ba mag-file? Tara, alamin natin. Para po sa kaalaman ng lahat, ayon sa SSS, ang prescriptive period ng pagpa-file ng funeral claims ay hanggang 10 taon simula ng pagkamatay ng isang miyembro. Kung halimbawa na namatay ang inyong kaanak noon pang year 2010, ito ay lagpas sa 10 taon na kaya't hindi na po kayo pwedeng makakuha pa ng funeral claims. Kung halimbawa naman na namatay si member noon pang year 2016, pwede pa ba siyang makakuha? Ang sagot po ay yes dahil wala pang 10 years kaya pwede pang makapag-claim. Samantalang ang death benefits ay walang prescriptive period of filing ng claims, ibig sabihin ay kahit matagal nang namatay si member at hindi pa rin nakakapag-claims ang immediate beneficiary nito ay pwedeng-pwede pa po makapag-claims basta't kumpleto po ang mga requirements na hinihingi ng SSS ay mabilis nyo lang po itong magagawa. Ang funeral benefits ay ibinibigay sa immediate relatives na nagbayad o gumasto sa kanyang funeral or kung sino ang nakapangalan sa resibo. Samantalang ang death benefits ay ibibigay sa immediate or primary beneficiaries nito tulad ng asawa at minor na anak. Kung single naman ang namatay ay pwede itong maibigay sa kanyang mga magulang o kapatid. Paano naman mag-file ng claims? Ngayon po ay may dalawang option po tayo kung paano tayo makakapag-file ng ating claims. Una, ay through SSS online account. Madali lang po itong magawa basta't active pa po ang DAEM account at ready ang lahat ng documents. Pangalawa, ay through personal visit at any SSS branch na malapit po sa inyo. Medyo mabusisi lamang po ang pag-aasikaso nito dahil nais lamang siguraduhin ni SSS na nasa tamang beneficiary mapupunta ang death benefits ni member. Sa mga may katanungan, you can directly call SSS at hotline 1455 or pwede rin through SSS portal online account at crmsdate.sss.gov.ph. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito at kaalaman sa lahat ng mga SSS members at ng kanilang mga kaanak. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.